Molo. Uh, has the Department of Health conducted needs assessment or epidemiological study showing that a standalone Philippine geriatric center is the most cost-effective intervention for elderly care, Mr. President? Yes, Mr. President. May pangangailangan po para dito sa Philippine Geriatric Center at ang pangunahing tinatayuan po ng Department of Health para dito ay dahil wala pang stand-alone na specialty center at regional centers kaugnay nito para sa ating Filipino geriatrics. Ang pangangailangang nakikita po ng Department of Health ay dahil the Philippines is aging rapidly. Ngunit yung ating health system ay nananatiling hindi pa daw handa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority na sinangguni din ng DOH, Mr. President, at least nung 2020 census, ang mga Pilipinong 65 years old and over ay nag-a-account na para sa 5.4% ng total population. At pinoproject po ng DOH na kasing aga ng taong 2030, mga 7% na ating mga Pilipino ay magiging 65 years old and above. At sa ganung pong mga percentages, may obserbasyon din po ang Philippine Statistics Authority na ang ating bansa ay tatawid na daw po sa threshold at makaklasify na bilang aging population, Mr. President. Ano ba ang lifespan ng Pilipino? Sa ngayon po, Mr. President, umaabot po ang life expectancy nating mga Pilipino sa 79 years old. 79? Opo, Mr. President. Alright. Saan niyo ba balak ipatayo itong Philippine Geriatric Center? Do you have any plans? Or dito lang ba sa Metro Manila? Or sa probinsya? Sa ngayon po, Mr. President, wala po pong tukoy na location at ang ating panukala ay kapag naipasa, iiwan po ito sa diskresyon ng Department of Health. Ngayon lamang po may mga datos na maaring maggumabay sa kanila dahil ayon nga po sa datos na iyon, ang karamihan ng mga older persons dito sa Pilipinas ay nakakonsentra di umano sa Central Luzon, Metro Manila at saka Southern Tagalog regions, so most Mr. probably, dito sa Metro Manila itatayo itong Philippine Geriatric Center. Hindi ko pa po masabi, Mr. President, na most probably dito dahil meron din pong lumalabas na mga posibleng lokasyon dun sa dalawa pang ibang Kasi mga nandito region, yung Mr. bulk President. kamo ng mga cougar, ay mga matatanda, yung mga 65 years old and above. E paano, halimbawa, assuming that the DOH plans to construct the Philippine Geriatric Center here in Metro Manila or in Luzon, at paano naman ma-avail ng ating mga geriatric patients dun sa Visayas and Mindanao? No? Dahil kung talagang isa lang ang gagawin natin Philippine Geriatric Center at dito pa nga i-station yung sa Metro Manila, paano ma-avail ng ating mga kababayan, mga may edad, itong Philippine Geriatric Center dahil napakalayo, lalong-lalo na yung mga mahirap? Opo, Mr. President, napaka-mahalagang issue po iyan at in-anticipate na rin po ng Department of Health kahit bago pa nila inirekomenda na magtayo tayo ng Philippine Geriatric Center. Dahil po sa 82 na DOH hospital sa buong bansa, meron po silang in-identify na 33 kung saan sa loob niyang mga ospital, at ito po, Mr. President, ay sa lahat din ng mga rehiyon ng ating bansa, magtatayo ng specialty center for geriatric health. And in fact po, sa 33 na identified na DOH hospitals na iyon, sa kasalukuyan ay may 7 ng kompleto at fully operational. 3 po, or 4? Hindi. Sa 7 yun,
4 po ay nandito na, sorry, 3 po ay nasa Luzon, 3 pa ay nasa Visayas at 1 ay nasa Mindanao na mga kompleto at fully functioning na mga specialty centers for geriatric health sa mga DOH hospitals. At yung natitira pa dun sa 33 total na DOH hospitals na magkakaroon nitong mga centers for geriatric care sa loob nila ay balak makumpleto din at maging fully functioning na ng DOH sa taong 2028. At bukod pa po doon, Mr. President, mayroon pong mga 2,000 higit na mga primary care facilities na mayroong ding kapasidad mag-extend ng geriatric care services muli po sa buong bansa po natin, Mr. President. Ibig sabihin, bago pa maitayo yung Philippine Geriatric Center sa loob ng ilang pang mga taon na susunod, ay nakatayo na at itatayo pa yung mga centers of geriatric care dun po sa primary care facilities at dun din po sa DOH hospitals sa buong bansa, Mr. President. Salamat, Ginoong Pangulo. Pwede ho malaman, Ginoong Pangulo, kung ano itong mga, para sa kalaman ng ating publiko, ano itong mga hospital na nabanggit nyo na nagka-cater na para sa mga geriatric patients? Yes, Mr. President. Sa ngayon po, yung 7 na kompleto na pong geriatric care specialty centers ay Jose R. Reyes Memorial Medical Center, na yun din po ang bahay sa ngayon ng National Center for Geriatric Health. Yung Tondo Medical Center, Manila. Yung Quirino Memorial Medical Yung Center. Quirino Medical Center, ito yung dating labor hospital? Yes, Mr. President. Ito po yung dating labor hospital. So, 3 po sa Metro Manila. Yung isa po sa Kabuang Luzon ay yung Bataan General Hospital and Medical Center. At mayroon din po sa ang Batangas Medical Center. So 5 pala po sa Luzon. Yung una na nasa Visayas ay sa Eastern Visayas Medical Center at yung Where is this ito located po at? ay sa Saan sa Eastern Visayas? yun po ay nasa Leyte, Mr. President. At yung pampito na kompleto na at fully functional ay sa Region 11 sa Davao, sa Southern Philippines Medical Center, Mr. President. So yung ating mga kababayan halimbawa sa Cebu, sa Bohol, kinakailangan pa nila pumunta ron sa Leyte para magpagamot dahil wala silang geriatric care sa kanilang mga accredited DOH hospitals. Am I right? Sa ngayon po, Mr. President, kapag kailangan na nila ng higher level, above primary care, secondary care level, halimbawa, then pupunta pa sila sa Leyte. Pero dun po sa kabuuan ng Visayas, gayon din sa kabuuan ng Mindanao at kabuuan ng Luzon, meron na nitong 2,704 primary care facilities as of November nitong taon na functional na. At least may geriatric care na dun sa primary care level, Mr. President. Thank you, Mr. President. Mr. President, I'm just curious. No? Why are you so passionate about this bill since you're not yet hindi ka pasakop dito sa geriatric? Dahil tinanong ko kanina sa inyo kung ilang taon na kayo. Sabi niyo 59 lang kayo. Opo. But why are you so passionate about this bill? Well, siguro Mr. President, bagamat magiging senior pa lang ako sa susunod na taon at hindi pa nga awa ng Diyos, knock on wood, wala pang geriatric health concerns. Pero sino ba naman po sa atin ang walang lolo't lola, mami at daddy, at lahat po tayo ay sa bawat araw tumatanda, balang araw tatanda rin. At nakikita po natin, tayo bilang mga mambabatas, nakikita po natin kung paano nag-evolve yung ating kabuang populasyon. So, kaya po ako passionate dito, at mukhang hindi lamang ako dahil 13 po tayong mga miyembro nitong kapulungan na may akda nitong Philippine Geriatric Center bills, kabilang na po ang good gentleman mula sa San Juan, dahil gusto po nating pansinin at aksyonan
yung rekomendasyon ng Department of Health na ngayon pa lang, habang hindi pa tayo officially aging population, mapaghandaan na po natin itong mga kasalukuyan at lalong magiging health concerns ng ating populasyon, Mr. President. At dahil ito po ay ginagawa natin sa konteksto ng universal healthcare, animated po tayo dun sa prinsipyo na primary healthcare, kapag ito'y ating binigyan, ito'y ating binigyan ng pangunahing pansin ngayon pa lamang, ay mas mapapanatili natin ang kalusugan ng ating mga nakatatandang Pilipino, mas maaga nating mai-intervene kapag magkaroon sila ng health concerns, at economically speaking din, Mr. President, mas makatitipid din po tayo sa kabuoang health expenditures ng ating gobyerno sa ganitong pagbibigay priority po sa primary health care. So dun sa Healthcare, mga Mr. nabanggit President. niyo pong ospital dito sa Metro Manila, sa Eastern Visayas, tsaka sa Mindanao, kumusta naman yung kanilang marami ba yung mga pasyente na nagpapatingin dun sa ating mga ospital? At the very least, Mr. President, kaya ko nang ibahagi sa good gentleman yung karanasan nung Jose R. Reyes Memorial Medical occupancy Center. rate. Yung Yes, sir. occupancy rate lang. Ang occupancy rate po nila, yung admitted cases po nila, 2024, umabot po sa 2,994. Opo, marami-rami Sa din isang po. ospital lang to? Sa isang ospital lamang po ito, at sa isang ospital na very modest, 25-bed capacity po siya. At tuwing mag-exceed ng kanilang bed capacity ay nire-refer po yung mga pasyenteng iyon dun na po sa Jose R. Reyes. At nitong taon, at least hanggang Setyembre, umabot po sa 2,200 ang admitted cases dyan po sa National Center for Geriatric Health sa Jose R. Reyes. Meron din po silang outpatient services. At nung taong 2024, baka magulat po kayo muli, Mr. President, nakapag-cater po sila sa 56,192 seniors sa outpatient services. At nitong taong 2025 hanggang sa buwan ng Setyembre, nakapag-cater po sila sa 33,997 senior outpatient. So kumbaga, na-maximize po nila dun po sa National Center for Geriatric Health at nakapagre-refer pa po ng mga admitted cases sa Jose R. Reyes, Mr. President. Curiously speaking, Mr. President, anong klaseng mga sakit itong mga nadaranasan itong ating mga senior citizen? Marami-rami po, Mr. President. Batay din po sa ulat ng Jose R. Reyes sa kanilang National Center for Geriatric Health. Ito po yung mga trending burdens of disease para sa Number one, seniors. yung number one disease lang. Well, number one na binabanggit po nila, hypertension. At sumusunod po, osteoarthritis, diabetes and cardiovascular, malignancy or cancer, visual impairment, balance and gait disorder, cognitive impairment, hearing impairment. What was the last one? The last po, hearing impairment. Hearing. Okay. Opo. Bingi. Ano po? Nabibingi na po. Hindi, opo. Timing po na, itanong ng good gentleman wala sa San Juan kung ano po yung nasabi ko. Mga kandidato yata ako dun. Gayon din po yung sleep disorder, urinary incontinence, at dentition problem, Mr. President. So number one is hypertension. Number one pong binanggit, hypertension din. That po, is Mr. only President. for one hospital. Just for Jose R. Reyes po sa kanilang National Center for Geriatric Siguro Health. that follows sa ibang hospital, if I'm not mistaken. Posible po, Mr. President, at pwede ko pong i-check para maiulat po, Mr. President. Sa Meron ba tayong inalot na budget for the geriatric care to last year, for 2025? Actually, Mr. President, at salamat sa tanong ng good gentleman, wala po tayong na appropriate, particularly for geriatric health nung nakaraang So, taon, Mr. wala ba President. tayong in-amend for next year's budget? Yes. Of course, Mr. President, dahil tinatalakay pa lang naman natin
excuse me, yung tungkol sa Philippine Geriatric Center. Of course, wala pa pong proposed item para dyan. Sa ngayon po, for geriatric services in general, ang meron po ay dun po sa Jose R. Reyes, particular sa National Center for Geriatric. So hindi natin nadagdagan ng pondo yung J. Reyes Hospital. Hindi pa po natin nadagdagan. Pwede Mr. pa pahabol, President. nagbabay pa sila. Baka mahirapan na po tayo, Mr. President, lalo, dahil sa mga reformang isinusulong, lalo na natin sa Senado. All right. Excuse me, sa budget process, Mr. Thank you, Mr. President. President. With regard to the scope and the mandate and functions of the Philippine Geriatric Center, the bill assigns the PGC or the Geriatric Center functions ranging from hospital care to research, training, and consultancy and policy support. Is there a risk that the center becomes overextended and unable to excel in its core mandate? Wala naman pong pinangangambahan, Mr. President, na risk of overextension ng Philippine Geriatric Center dahil yung pinaka, in a way, highest functions na gusto nating ma-fulfill ng ating kabuang universal healthcare system para sa mga geriatrics ay dun nga po mahahouse sa PGC and may complementarity dun po sa ibang mga DOH hospitals at sa mga primary care facilities na mag-extend din ng appropriate geriatric care services at their levels, Mr. President. Is there such a doctor, yung geriatric doctor? Meron bang? Yes, Mr. President, mayroon pong tinatawag na geriatrician. Unfortunately, napakakaunti pa lang nila dito sa ating bansa para tumugon sa isang populasyon na tinatawag na Do they have to rapidly specialize aging. it? They Itong have a geriatric? specialization, Mr. Yes. President. At ngayon, base sa datos, 173 lamang po Nationwide? ang active geriatricians nationwide, Mr. President. Kaya ito po'y isang area talaga para sa workforce development and training na nais din nating matugunan ng Philippine Geriatric Center dahil among its other functions, magiging po siyang national training hub para sa geriatricians, nurses, therapists, at allied professionals, Mr. President. How does the sponsor propose to ensure adequate staffing without draining existing public hospitals? Kasi given the shortage of geriatric doctors, dahil sabi nyo 173 lang, how do you ensure adequate staffing without draining existing public hospitals? Well, yung pong, Mr. President, yung pong pagiging training hub ng Philippine Geriatric Center, inaasahan natin makapag-train, makapag-supply, makapag-deploy bukod sa healthcare staff sa sariling center, dun din po sa ibang DOH hospitals and primary care facilities sa ating bansa. Hindi po mangyayari na magbe-brain drain mula sa mga existing DOH hospitals na mayroong specialty centers for geriatric care, lalo na sa mga primary care facilities, Mr. Ito bang mga President. geriatric doctors, naka-assign ba ito lahat sa JRAS or sa iba't ibang hospital o naka-assign sa mga private hospitals? Kasi kailangan din ng mga private hospitals ang anong klaseng doktor eh. Totoo po, Mr. President. Sa ngayon, Spread out. spread out po sila na nakadistribute sa buong bansa. So Mr. yung President. sinasabi niyong number one complaint ng ating mga nakakatad ng kababayan, yung hypertension, ang nag-aalaga sa kanila ay sa cardiologist. Am I right? Pag hypertension, cardiologist ba? Tama po yan, Mr. President. Cardiologists po, not necessarily geriatricians, Yes. Mr. President. And the second complaint? The second mentioned complaint po was osteoarthritis, Mr. President. So, orthopedic doctor? Tama po, Mr. President. Marami Mga tayo nun. orthopedic Marami tayong specialists. cardiologists, marami tayong orthopedic doctors. And the third one? Yung pangatlong binabanggit Diabetes. po ay, yes, Mr. President, diabetes and cardiovascular. So cardiovascular, Mr. President. sa Ganon din po cardiologist. sa So diabetes, cardiologist. sa endocrinologist. Yes, So Mr. marami rin President. tayong mga doktor na pwede palang maasahan Opo. sa oras ng pangailangan ng ating mga nakakatandang kababayan. Anyway, going back to the scope and the mandate of the PGC, which functions
of the Philippine Geriatric Center are intended to be exclusive and which are merely complementary to existing DOH hospitals and specialty centers, Mr. President? Meron pong several purposes and objectives, Mr. President, ang Philippine Geriatric Center. Kasama na po dito yung provide affordable, quality, people-centered preventive, diagnostic, rehabilitative, and curative care for older persons, to promote integrated geriatric health services nationwide in coordination with DOH, LGUs, and other stakeholders, conduct and publish scientific research on age-related diseases, provide consultancy and technical assistance in setting geriatric care standards, assist in establishing and maintaining senior citizens wards in government hospitals, ayon po sa Expanded Senior Citizens Act, at offer education and training on geriatric care for healthcare workers, social workers, academics, and volunteers. Masasabi po siguro, Mr. President, na bagamat may ilang mga aspeto nitong mga purposes at objectives ay in a way shared dun sa ibang mga ospital, pero sa aspetong pagbibigay ng pangunahin at pinakamataas na pansin alang-alang sa mga older persons or geriatric Filipinos, hindi man 100% exclusive, pero nakasentro sa Philippine Geriatric Center yung pagtupad sa mga layuning ito, Mr. President. Thank you, Mr. President. How will the PGC's role in standard setting and consultancy interact with the regulatory authority of the DOH and other professional bodies, Mr. President? So magiging direct po ang ugnayan po nila, Mr. President, ng Philippine Geriatric Center sa Department of Health dahil magiging siyang sa ilalim ng direct control and supervision ng DOH at kikilalanin po siyang DOH hospital, Mr. President. So sa tingin niyo po, sa palagay niyo, wala magiging conflict? Wala pong magiging conflict, Mr. President. In fact, mas patitindihin pa, mas i-extend pa ng Philippine Geriatric Center ang nagawa na ng Department of Health in terms of standard setting at saka paggabay sa consultancy sa iba't ibang DOH hospitals, Mr. President. Okay, Mr. President, how do you envision this bill, itong Philippine Geriatric Center? Will it be a service provider or a policy institution or both? It would be both, Mr. President, dahil meron siyang kahit modest na bed capacity, lalo na sa simula. Iniisip halimbawa kahit 100 bed capacity lamang. Magkakaroon din po siya ng mga outpatient services. Bagamat dahil mag-ooperate siya in terms of direct services in a complementary way sa mga DOH hospitals, eventually a total of 33 na mayroong specialty centers for geriatric care. Complementary din siya, bagamat at a higher level of care sa libo-libong mga primary care facilities na may geriatric services. Pero yung aspeto halimbawa ng research at training, malamang at least sa simula, siya lamang ang nag-provide nun for geriatric care services, Mr. President. Thank you, Mr. President. Okay, mabalik tayo sa staffing pattern, no? Sa organizational structure. In Section 5 of this measure, is it correct to assume that this measure practically leaves the organizational structure entirely to the Department of Health, subject to the approval of the Department of Budget and Management? That is correct, Mr. President. Ganun nga po, gaya ng pinoprovide dito sa Section 5, Mr. President. Okay. Why did the bill not provide minimum standards or safeguards against bureaucratic inflation? Okay. Mr. President, bukod po sa
ugnayan ng Department of Health sa DBM in general, meron pong umiiral na memorandum? Joint circular po. May umiiral na joint circular ng DOH at DBM prescribing yung organizational structure and staffing pattern matching dun sa bed capacity. May MOA? May joint Joint circular circular. po, sa pagitan ng dalawang department na gumagabay po. Depende sa bed capacity nung DOH hospital na yon. Ito po yung prescribed na org structure at staffing pattern mula sa pananaw ng DBM, Mr. President. Thereby, in effect, dapat ito ay makaprevent ng inaalala ng good gentleman na inflation or sa staffing sa organizational structure, Mr. President. Salamat, Ginoong Pangulo. Kanina po nasabi nyo may kakulangan tayo or shortage ng mga geriatric doctors. Ano ba ho plano nyo rito? Gusto nyo bang magkaroon ng plantilla positions? Magka-create tayo mga plantilla positions? Or will personnel be reassigned from other DOH facilities? Yes, Mr. President, magkakaroon po ng plantilla positions base nga po dun sa implications ng joint circular sa pagitan ng Departments of Health and Budget and Management. Hindi po namin na-foresee na kukuha sila ng specialists mula sa ibang mga DOH hospitals dahil malamang sa hindi kahit doon ay kulang pa rin, Mr. President.